di ba? Nakita niyo ako ulit. Pero para kay Lord, gagawin mo. Ang ating pong teksto, iyon ay yung kapanganakan ni John the Baptist na kanina ay ating binasa sa banal na kasulatan na matagpuan sa Bagong Tipan sa Lucas, Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 25. At ito ay tungkol kay Zacarias at Elizabeth. Magjowa. Sino yung magjowa? Okay. Noon, sa time ni Haring Herodes, sa Judea, ay may mga saserdote. At isa sa mga saserdote doon ay si Zacarias. Marami silang mga saserdote doon. Isa doon si Zacarias. At si Zacarias ay may jowa asawa. Asawa kasi may jowa natin sa next generation, jowa. May asawa si Zacarias, ang pangalan niya si Elizabeth. Silang mag-asawa ay walang anak. Bakit kaya? Tatanda na eh. So, diba? Matatanda na. Wala silang anak. Si Zacarias at si Elizabeth ay sila'y namuhay ng mabuti noon sa panahon ni Herodes. At wala silang anak kasi natin ko kanina. At sa mga saserdote doon, pumili si Hari na isa saserdote para manguna sa pagsunog ng kamangyan doon sa templo. At isa si Zacarias ang napili. Kaya nahiram siya para maghandog ng kamangyan. Kaya si Zacarias ay pumasok sa templo. At sa templo, yung mga tao nasa labas at nanalangin habang naghihintay si Zacarias. Siya napili nga ng sacerdote Zacarias para siyang magsunod ng kamangyan ng templo. And suddenly, habang nasa loob siya ng templo, yung templo na doon, yung lugar, may nangyari. At alam niyo ba kung ano nangyari? May biglang angel na nakita si Zacarias. Ikaw ba, nag-iisa ka sa lugar, bigla ka di magugulat ka, no? Baka may asipang. Kaya gulat ako sa'yo. May dumating na isang anghel. At yung anghel na ito ay mula sa Diyos. At doon siya nakita ni Zacarias sa kanang bahagi kung saan siya sinusunod ngayon kamangyan. At nagulat kasi Zacarias at natakot. Kahit naman sino ang makaano nagulat ka. Natakot siya. Dahil, sabi niya, gano'n siya. Ako na lang sabi ng pero sa Bible sinabi niya, natakot si Zacarias. At nakita nga yung anghel, ang sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Diba? Prayer granted. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Sa tagal ng panalangin nila ng asawa ni Zacarias, wala silang anak. Still praying. At ito nga, pagkakataon, sabi na anghel, dininig ng Diyos ang prayer mo. Diba? Nakakatawa, pakinggan. Your wish granted, your prayer is granted, your prayer is answered. Kaya huwag kang matakot. Ikaw at ang asawa mo ni Elizabeth ay magkakaroon ng anak. Kung titignan natin yung sino si Elizabeth, nag-search ako. Ako ay tanong-tanong sa mga kaibigan ko na ang gagaling sa mga Bible. Yan. Shout out kay Ate Merlin Timaho. Ang galing mo, Mare. Si Elizabeth ay 88 years old. Yung 88 years old sa ngayon, sa palagay mo ba nakakalakad mo yun? Si Elizabeth, 88 years old. Ang tagal, no? Ang tanda na. At siya, sa edad niya yun,
ipapangalan niya ay si Juan. At matutuwa kayo sa pagsilang niya sapagkat siya ay dakila sa paningin ng Diyos. Sabi nga sa ating binasa niya, siya si Juan na darating na dakila sa mata ng Panginoon na si Juan ay hindi iinom ng alak, any drink na nakalalasing. Nalabasa natin kanina. At sa tiyan pa lang ng kanyang mother, sa tiyan pa lang, nagbubuntis pa lang kayo si Elizabeth, ay mapupuspos na siya ng Holy Spirit. At ang maraming anak sa Israel ay babalik sa Diyos. O, di ba? Di ba parang ganda ng yung tao na yung mga tao doon na ano sa Panginoon, magbabalik. At ang gagamitin ay itong si Juan, ipapanganak ni Elizabeth. Kung makikita natin sa verse 18, sabi ni Zacharias, medyo ano pa siya, paano ito matutupad? Ay, ang tanda ko na pati asawa ko. Sa verse 18, makita ko yun. Tanong siya, tanda na matutupad? Kung ngayon na, mga ano nga, wala na. Yung mga ngayon, mga 70 plus, 60, senior ka na. So, di ba mga anak pa kayo? Pero wala yung posible sa Panginoon. Ang sabi sa verse 19, sabi na anghel, ako si Gabriel na sinugo ng Diyos para maghatid ng mabuting balita sa iyo. Sabi na niya, ako si Gabriel na sinugo ng Panginoon. At sa 20, makita natin, ngayon, mabibigay ka at hindi ka makakapagsalita hanggang maganap ang araw ngayon. Misa kasi, alam natin sa Panginoon na ngayon, hindi pa tayo naniwala. May doubt ba? Pero ano yung faithful? Kaya, sa 21, kung mabasa natin dito, sa Luke 21, at yung mga taong nasa labas, naghihintay at tagalubas ni Zacharias. At paglabas ni Zacharias mula sa templo, alam niyo nangyari, chenyas na lang, hindi makapagsalita. Ano ba yun? Chenyas na lang siya. Pero ang mga tao, alam na si Zacharias ay may nakitang pangitain sa loob ng templo. Get nyo ako? Okay, get nyo. Good, very good. At sa verse 23, makikita natin, pagkatapos na maglingkod si Zechariah, umuwi na siya sa bahay niya. At sa 24, makikita natin, naglihi si Elizabeth. Naglihi si Elizabeth, at siya ay 5 buwan tumigil sa kanilang tahanan, 5 buwan. At sa 25, sa last verse, sabi niya, ngayon ay hinap ako ng Panginoon. At ginawa niya ito para alisin ang mga kadustaan sa harap ng tao. Diba? After nung mangyari, kung mababasa siya 25. Oh. Ngayon, ang story na ito, kwento na ito, tungkol kay Zechariah Elizabeth. Sino ba? At anong ibig ng sabihin ng Zechariah? O, thank you, Ate Mary, at tulungan ako sa pag-share ka. Ibig sabihin ng Zechariah, ito ay the Lord remember. Si Zechariah ay isang sacerdote. Bakit siya isang sacerdote? Napag-alaman ko na si Zechariah ay yung tatay niya at lolo niya ay sacerdote mo. At yung mga pinsan ni Elizabeth, parang ano siya, nagsalisalin, ay naging sacerdote. Makikita niyo sa verse 18 to 21. Sa Luke 1, verse 18 to 21. At si Elizabeth nga ay 88 years old. Anong ibig sabihin ng Elizabeth? Sabihin ng Elizabeth ay
is my oath. God promised. Sabihin nun, pinangako ng Diyos through angel na si Elizabeth ay manganganak at ang ipapangalan niya ay Juan. John the Baptist. At sino naman ba itong anghel na pinag-uusapan natin? Ito ay si Gabriel. Ito ay messenger from God. Yung mensahe na pinapadala ng Diyos. Si Angel, yan ang messenger of God. Si Angel. Hindi si Ate Angel, ah. Ate Angel, hindi ka, ah. Si Gabriel yun. Anghel yun, ah. Messenger of God. Siya ang nagdala ng balita siya yung nagdala ng balita, yung kay Daniel, kay Mary, di ba? Angel yung sabi kay Mary. Ikaw yung yun. At same like Zacharias. Kay Zacharias. Si Zacharias at Elizabeth, yung mga asawa, sila ay parehas matuwid. Walang anak kasi matanda na nga. Sa istorya na ito, pinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa lakas, kundi sa pagsunod sa pananampalataya. Ano pa? Yung panahon. Yung God's power, hindi nagtataas ng malalakas. Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi nagtataas ng malakas. Itinataas nito yung mga nagpapagpakumbaba. Yung pagkabaon ni Elizabeth, hindi ito sumpa. Pero, ginamit ito ng Diyos para ipakita na ang Diyos ay may magagawa sa mga lugar na tila wala ng pag-asa. Kung ang ating naranasan ay, Lord, wala ng pag-asa, Lord, yun. No. No. May pag-asa ka. May pag-asa ka, Mare. May pag-asa ka. Tropa. Lahat tayo pag-asa. Kaya ang ating, parang parang ito yung lesson ngayon parang kung susumahin natin, isama rin natin. Parang tayo ang pinatatamaan dito, tayo mga anak ng Panginoon. Ituloy natin. Bakit ko nasabi? Doon sa mga lugar, sa mga pangyayari, sa mga oras, niisip natin na, Lord, parang wala nang solusyon. Sabi nga ng Panginoon, hindi. Just trust me. Are you trusting God? Baka naman hindi, kaya walang kumikilos. Kaya hindi kumikilos kasi kulang ka sa dikit kay Lord. Baka naman iba ang dinidikitan mo. Sino didikatan nyo? Si Lord o yung crush mo? Ay, sorry po, mga kapatahan. Huwag natin hintayin ang tamang panahon. Now na, magsimula tayong magtiwala sa tamang puso. Hindi naghihintay ang Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat para tayo maging perfect. Bago siya kumilos, kundi naghihintay siya saan? Sa iyong pagsunod. Pagpapakumbaga, are we humbleness? Nasa iyong ating pagpapakumbaga. Ay, ako, mas maganda sa akin. Mga ganon. Be humble, mga kapatid. Isa tayo sa Panginoon. Ano pa? At makinig tayo sa Panginoon, hindi sa mga marites, hindi sa mga sabi-sabi. Paano tayo makikinig kung di ko may nagbabasa ng Biblia? Sinong pinapakinggan yung cellphone? Anong inuunan niyo? Cellphone o Bible? O salita ng Panginoon? Ito yung malaking question mark sa ating mga kapatid. Paano dito nag-grow? Bakit? Kasi nasa atin din. Sabi nga ni Lord, uy, ano ito ang sabi mo? Dahil ako na may cellphone. Gusto ko kayo na ako TV. At sabi ko ako na yung barkada.
Lord, trust me. And something will happen to you, sa akin, sa inyo, sa ating lahat. Katulad kay Elizabeth, kay Zacchaeus. Wala silang anak, pero they're still praying. May doubt sila. Kasi walang anak di ba? May doubt sila, pero yung faithfulness, andun. So, yung kanilang wish granted. Still praying lang, walang limit yun. Sabi nga ng sa atin ang pag-aralan, you must obey. Trust at ask for help. Sino ang gusto ng Panginoon, di ba? Andito lang sa tabi mo, pero sino ang iyong una? Wala naman tayo magpipintas kay Zacchaeus Kasi matuwid siya. Matuwid ang ginagawa niya bilang sacerdote. Kaya nga siya ang pili ng hari. Kasi ito, matuwid siya, sila mag-asawa. Kasi kasakasakandaan nila, they still continuing living in a good way. Are we katulad nila Elizabeth at Zacchaeus? Ang kabanalan ay hindi lamang ito sa performance. Are we perform just to show na ang galing nito? Sino ang ating pinaparangalan? Wow factor. Pero, sino yung totoo dapat natin paparangalan? Diba si Lord? Isa nakakalungkot. Makikita ko. Hindi dito sa church, ito sa ibang kahit sa mga events. Parang, galing niya. Pero nakalimutan niya sa Diyos ang pag-uwi. Lahat ng meron ako, kay Lord talent. Walang pintas kay Zacchaeus, pero nag-alilangan siya, di ba? Bakit ako wala? Sabi niya sa angel. Nag-alilangan siya. Minsan, ang Panginoon, ating Diyos, ay nagpapakita ng liwanag doon sa dark place. Katulad ng ginawa ni Zacchaeus. Siya ang hindi ng kamangyan, pumunta sa templo. Nakita niya si angel sa kanan. Angel to hindi si ate angel. Angel. Kaya nakita niya. Nagulat siya. Wow, yun. Ikaw magkakahanap ng asawa mo na si Elizabeth. Nakita niya, sinabi niya gano'n. Minsan, nakakatagpo rin tayo sa mga madidilim na sitwasyon. Madidilim na mga example na madidilim. Sabi natin yung mga problema na iniisip natin na, Lord, mahirap ang maging mahirap. Ba't sila mayaman? Ba't ako mahirap? Wala akong makain. Sila gano'n na sila. Ba't gano'n is unfair? Hindi. May dahilan kung ba nangyayari yun. Ang tanong, inalam mo ba ang dahilan? O inalam mo lang yung mga kamarites o sa opinion ng iba? Sinalisig mo ba to? Kasi pag yung sagot natin, pag sinisig natin to, di natin makita yung kasagutan. Sabi nga ng Lord, trust me and obey me. Saan kanino kayo nagtatrust at kanino kayo nag-obey? Kaya nangyari nga kay Zacchaeus na nawala nga siya ng boses. Kaya paglabas siya ng templo, pagdating sa labas, wala na ng boses siya. Puro sinyasan na lang sila. May mga tanong dito na hindi naman yung sagutin nyo by your own self. Kasi kanya sarili ko parang pataan na sa atin to Kasi may mga instances na nangyayari itong past few months na pala kwento na pero alam ni Lord na, Lord, ang hirap ng sitwasyon ko, Christian versus Christian, ay kung minsan si Satan ginagamit yung salitang Christian para magkagulo ang Christian and Christian. So Lord, kailangan ko ng gabay mo. And after 3 months, nalaman ko sa totoong bakit. And thank you, Lord. Salamat. Ang tanong, kailan mo naranasan ang pagkabaog o pagkatuyo na sa tingin mo ay walang pag-asa? Katulad ni
kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa sitwasyon mo na pinagdadaanan mo. Naiisip mo na, Lord, parang walang walang sagot. Hindi ko nakikita yung gusto kong kasagutan. Bakit kaya? Isa pang tanong, ano ang iyong kahinaan na pwedeng magamit ng Panginoon para ito ang simula? Para yung kahinaan mo ay maging kalakasan sa Kanya at maging malakas para sa Panginoon. Bakit nga ba pinarusahan ng Diyos si Zacarias? Nung mayroon siyang doubt, nag-alilangan siya. Pero faithful siya. Di ba, minsan nag-doubt tayo sa atin, gano'n. Pero yung faithful natin, andun din. Hindi siya nakapagsalita kasi yung time na nagpakita sa kanyang angel tungkol sa kapanganakan ng kanyang magiging anak na si Juan the Baptist nga, nag-alilangan siya sa anghel. Ano ang lesson na matututunan natin dito? Ito ay nagpapa-isip sa atin, nagpapa-alaala sa atin yung importante na pagtiwala sa Panginoon at pagsunod sa Panginoon. Kahit nakakaranas tayo ng mga experience, mga pangyayari, mga problema, mga stress, lahat na lang, buti sa mga point na, Lord, ito na lang ako. Lord, paano gagawin ko? Pagpapakatay na lang ako, para di ko na kaya ko. Sabi nga ng Panginoon, saan ba nanggagaling ang salvation natin? Doon, di ba, sa Panginoon nga. Bago ang ating salvation, saan ba nagsisimula dapat? Hindi pwede salvation agad. Kailangan magsisimula sa kasalanan natin. And then salvation, and after that, restoration. Ito ay, pag tayo na-restore na, dito magsisimula. Pag ang ating puso ay nagbalik kanino? Sa Diyos. At pag yung restoration na yun, babagoon niya tayo. Yung ating kalumaan, gagawin niyang kabaguhan. Yung in His image. Ang Diyos ay mabuti. Ito'y pinapakita sa iba't ibang paraan. Katulad ng ginawa niya. Blessed na si Zacarias at Elizabeth. Ito na sinasabi sa Lucas, sa Bagong Tipan. Ito pinapakita sa atin yung kapangyarihan ng prayer. Pwede naman gawin ng Panginoon na si John the Baptist ay pinanganak in other way. Hindi kay Elizabeth, di ba? Pero, ginawa niya kay Elizabeth yun. Kasi, God bless this couple. Kasi, yung kanilang praying, matagal na itong namin, even matatanda na sila, granted. Tayo pa ay madaling mainip. Pag meron tayong hihilig na Lord, ang tagal na, para gusto natin awayin. Just wait. Sa tamang panahon, bibigay sa atin ng Panginoon yung ating nais. Kung ayon sa Kanya, kalooban. At ito nga ay, makikita nga natin dito, yung pag-pray na mag-asawa, tagal na. Kaya na nangyari yun, nagkaroon sila ng kaligayahan. Kasi, ang Diyos ay, God is for us, not against us. Sino nagkasabing si God ay against us? Hindi. God is for us. God is not against us. Alam niyo ba ang most powerful magagawa natin? Prayer. Sino sa inyo rito ang once a day manalangin? Pagigising lang. Pagising, Lord, good morning. Magtutulog, Lord, good night. Parang pumunta tayo sa chika kayo. Gusto niya malaman yung anong nangyari sa'yo.
pray. At tinuruan tayo, di ba? Tinuruan tayo niya ng Panginoon na manalangin. Tinuruan niya tayo. Prayer is the most powerful when we tell our needs, yung ating kailangan, to God's divine purpose. Tinuruan tayo ng Jesus na manalangin. Anong panalangin yun? Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. O, nabasa na ba yung part na yun? Nabasa niyo, sure kayo? Okay. So, with your need, with God's kingdom, as you pray, God, I want to take care of my needs. Lord, gusto ko po yung mga kailangan ko. And, sabi nga niya, Lord, yung mga kailangan ko ito, ay binigay sa'yo. Nagpa-thank you ka ba? Sa ibang kailangan mong Panginoon. Sabi niya, Lord, I want to take care of my needs and also be a blessing. Are we a blessing to others? Are we a blessing to our family? Nakikita ba sa atin ng mga apo, ng anak natin na, ay, si Lola, Si Lola, Nakikita ba sa buhay natin? And are we blessing this sa kingdom ng Panginoon? Nakikita mo ng mga tao sa labas kung sino tayo. Baka pag 6 years lang tayo, ganito tayo. Paglabas natin, sige na, labas na, kung ano ito ugali. Sino matutuwa? Malulungkot si Lord. Kaya lang tayo ginawa sa image niya. Pag-isipan natin ito, mga kapatid. Pag nag-pray tayo ng ating health, especially sa mga senior na kasi ako kaya sa akin tulog ko. Pero dyan, yung jowa ko, kaya namin ako, wala siya dito, hindi nakapag-church. May rayuman na, may high blood pa, masakit yung ngipin, lahat na lang masakit. Pero sige, cellphone, lahat na lang masakit. I-pray natin kay Lord. Pray natin yung health. Wait natin sa God's kingdom. God, I am asking for new health and lakas. Para magamit natin yung ating lakas na meron tayo to glorify your name and to serve sa mga hindi pa nakakaabot ng mabuting balita. Ginawa na po ba natin ito? Sabi nga ni Jesus, when you put God's kingdom, God will take care of your needs. Just look at how God is meeting the need of Zechariah and Elizabeth. Diba nangyari sa mag-asawa? Kung ano nangyari sa kanila, pwede yung nangyari sa atin. Nothing is impossible to God. Just trust and pray. Nakikita ng Diyos yung faithfulness ng mag-asawa, ng mag-jowa. Hindi man the greatest faith, pero he was faithful in vision. Pumunta si Karaya at ginawa yung dapat gawin at nagkaanak sila ng pangalan ay Juan. Nagtanong si Zechariah pa anong klaseng anak? Sabi niya, what kind of son? Parang nagtatanong niya. Ba't sinabi ng, ano sabi ng Diyos? Trust me, Zechariah. Trust me. Si Zechariah, nakakuha siya ng information about sa incoming anak, sa coming anak na si Juan. Pero si Mary, di ba si Mary sinabi ng India na mag-ano siya? Magdadala siya rin kay Jesus. Anong sabi ni Mary? Ang response ni Mary, si Angel, I am the Lord's servant. Di ba? I am the Lord's servant. Sabi niya. Walang ibang mga, I am the Lord's servant. Be it unto
me, as you have said. Ano naman ang response ni Zechariah? Ano naman ang sagot ni Zechariah? So sinabi ni angel sa kanya na magkakanak siya, si Juan ang pangalan. How can I be sure of this? Diba? Nagtanong siya. How can I be sure of this? I'm an old man. Tanda na ako. Parang until doubt. And my wife is advanced in years. Para kayo matanda na asawa ko. At si Zechariah ay nag-ask ng sign. At yung sign nga yun, yung angel si Gabriel. Yun ang sign. Yun ang palatandaan. Minsan, tayo mga Kristiyano, nagkakaroon tayo ng doubt. Pero yung faithfulness natin, faithfulness. May kaibigan ako, one time, nagtatrabaho mga diakonesa, siya sa church, patakasyon. At then, mahirap, may sakripisyo ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya bakit? Kaya ang ganda-ganda ng bahay namin, pero hindi ako makatira doon. Pati ka makatira yung bahay yun, sabi ko. Bali yung bahay yun, kasi bilang diakonesa, kung saan ako i-appoint ng bishop, doon ako pupunta. Oo nga naman, tama rin siya. Yun, doon papasok yung tinatawag na ministry. Diba? Pag ikaw ay nasa ministry, kahit maganda yung bahay mo, kung sasabihin ka mag-reserve ka ngayon sa isang lugar, susundin mo kahit ito ka tumira. Diba? It's common sense, diba? Kung pakatuta tayo, yung mga ikumin ng mga diakonesa, bahay nila maganda. Ano ka maglilingkod sa church? Doon kung saan ka inasign ng bishop at tawag doon, o bishop. Pero, may mga unique privilege and sacrifices ang nangyayari sa ministry. If we do the ordinary stuff with an eye to God's kingdom and glory God, we'll do the extraordinary. Minsan kasi we feel like it to produce yung masabi ko kanina, wow factor. Ginagawa ba natin ang paglilingkod sa Panginoon para tayo rin purihin? Di ba dapat pagpurihin natin ang Panginoon? Kasi kung lahat ng meron tayo, lahat ng ano tayo, ang Diyos ang mayroon. Yung ating part, yung faithfulness natin, keep connecting with worship. Are we connecting with worship, especially Sunday? Are we came here just to sabi lang masimba? Ay, wala akong office, wala akong trabaho kasi simba ako. Ay, wala si mama kasi simba ako. O sisimba ako kasi para kay Lord. Or sisimba ako kasi gusto natin na mag-please natin si Lord. Kasi sabi ni Lord, unahin mo ko. At lahat, babalik sa'yo. Just trust me and obey. Seek ye first the kingdom of God, sabi niya. Keep praying the Lord's Prayer. Masyado kanina, tunaruan tayong manalangin. Keep praying. Kailan tayo nanalangin ng taimtim sa Panginoon? Yung kayong dalawa lang. Kailan nangyayari na nagkaroon ka ng quiet place, quiet time, Lord, tayo dalawa lang usap tayo. Pero, paano kayo mag-usap? Ito nga, hindi nga nyo mag-usan. Hindi nga nyo mag-usan. Keep serving. Iba't ibang klase ng serving. Kahit na kung mag-linis ka ng CR, isang ministry. Bakit mo ginagawa? Kasi gusto mo kay Lord, ginagawa mo ito, hindi para sa kanya, sa
kanila, ginagawa ko to para kayo. At hindi sa ibang bagay, hindi sa kanang tao. Kundi ginagawa natin kahit small things lang yan. Kahit yung mag-release ng table, ginagawa natin para kay Lord. Hindi para sa kanya, hindi para kay Lord. At matutuwa si Lord sa atin, sa iyo. Keep forgiving. Parang, kayo ba may nakaalita na sa church? May nakaalita na ba kayo, kaibigan? Sabi nga ni Lord, keep forgiving. Kasi isa tayo sa Panginoon. Yung mga hatred natin, tanggalin na natin. Parte natin ito ng love. Gawin natin ito para sa Panginoon. At yung kwento ni Zacharias at Elizabeth, nagpapaalala sa atin ang halaga ng pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit tayo ay nakaka-experience ng mga doubt and confusion. Kasi maraming mga confusion, mga doubt, mga negative na tayo makasalamuha. Pero sabi nga ng Panginoon, trust me. Ask me. Pray. Yung katapatan ni Elizabeth sa buong taon ng kanyang paghihintay, pagsiserve and worshiping faith, iniisip ni Elizabeth, nakikita kayo ng Diyos mga ginagawang sacrifice. Nakikita kaya niya. Ang totoo. Nakikita niya. Nakikita niya tayo lahat kung ano mga ginagawa natin. At nakikita niya kung ano nangyayari sa atin. At dito nga sa verse 25, sabi nga doon ay, God took away her shame of barrenness, one of the greatest promise in the Bible, which God given to each of us, that like Elizabeth, He will take away our reproach. Ano yung ayaw mo reproach na yun? Kadistaan. Yung ating greatest shame, mawawala yun. Kasi, God took away. Anong lesson ang ating matututunan sa ating napag-aralan ngayon? Lesson, persistent in prayer. Are we persistent in our prayer? Pasabi na yung prayer ko, Lord, yun. Are we persistent? Next, trusting in God's timing. Are we trust in God's timing? O maalam pa tayo, Lord, gusto ko ngayon na. Hindi. Bukas. Lord, gusto ko ngayon na. Hindi. In God's timing. 3, faithfulness to God's command. Are we faithful in God's command? O maalam pa tayo. Sinabi ng Panginoon, huwag kang makasalamuha. O. Huwag kang sasamba. Sinamba na natin, kahit na ating mga set ko, sinasamba yata natin ngayon. May mga bagay na nagiging lang para tayo mapalapit sa Panginoon. And number 4 is joy in God's blessing. Yung mga blessing na natanggap natin, yung anong meron tayo, binigay sa atin ng Panginoon. Share natin. Share. Dahil yung lahat na meron tayo ay dahil sa Panginoon. Maging katulad tayo ni Zacharias and Elizabeth na kahit matagal sila nanalangin na magkaroon ng anak, na still they're serving faithfulness nila. At dumating ang panahon, nagkaroon ng pangitangin, mamagitan ng anghel na good news, magkakaroon kayo ng anak.